Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 5 ng Dragon Ball Kakome. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel, at kung pwede nga din guys ay paki-follow na rin ang ating Facebook page para mas sipagan akong manggawa ng ganitong klase ng content. Mas magiging advanced nga ang pag-upload natin sa Facebook page guys, kaya mag-like and follow na kayo, nasa description lang ang link. Pero bago ang lahat ay mag-intro na muna tayo. Pero bago ko simulan ang chapter na ito ay mag-recap na muna tayo, at sa last chapter nga ay atin nakita na pinuntahan ni Vegeta itong si Haring Sadala para nga humingi ng tulong dito. At dito nga din ay pumayag nga si King Sadala sa request nitong si Vegeta. Dito na nga papasok ang chapter 5 na pinamagatang General Gathering. At sa unang panel nga ay atin makikita dito ang buong alagad ni King Sadala, kung saan ay sinabi na nga dito ng King ang importanteng bagay about nga sa kalagayan nila ngayon. Ayun nga dito kay King Sadala na makinig kayong lahat tayo ay nagulat sa announcement na sinabi ng Grand Priest, kaya ngayon ay kailangan natin ipakita sa lahat na kaya natin protektahan ang ating mga sarili laban sa mga kalaban. Tayo ay mga Saiyan na nabubuhay sa katotohanan, at hindi sa panaginip ng mundo. Kaya itaas natin ang ating mga kamao at ating i-welcome ang mga taga-ibang universe na ating kaalyansa. Lumaban tayo at ipaglaban natin ang ating bayan. Sa kabilang banda naman ay after nga ng 2 araw na pagbiyahe nila Bulma ay nakapunta na nga sila sa planetang Sadala. Sa moment na ito ay mabilis nang nag-deploy si Jaco ng isang tracking device para nga mabilis nilang mahanap itong si Vegeta. At dahil nga din sa sobrang pagkagutom ay naghanap nga sila dito ng makakainan. Pero ilang minuto nga lang ay nakahanap na nga sila ng kanilang pagkakainan, si Jaco, Bulma at ang iba nga ay nagkanya-kanyang order na nga dito. Habang nakain nga dito si Jaco ay nakita na nga ng tracking device niya si Vegeta. Pero ilang segundo nga lang ay inatake na nga ni Vegeta ang tracking device dito ni Jaco, dahilan kaya nga ito ay sumabog. Ngunit bago nga sumabog ang tracking device ay nakopy na nga ni Jaco ang data nito, dahilan kaya nga nalaman na niya ang lokasyon dito ni Vegeta. Si Jaco nga ay naiinis nga dito kasi nga hindi pa daw siya tapos kumain, pero kailangan na nga daw niyang pumunta sa lokasyon ni Vegeta, bagay daw kasi hindi niya ito ginawa ay paniguradong mayayari siya dito ni Bulma. At sa moment na ito ay mabilis nang pinuntahan ni Jaco ang lokasyon dito ni Vegeta. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa planetang Earth, ilang oras bago umalis si Gohan. Dito nga ay atin makikita itong si Piccolo na pinuntahan nga nito ang kanyang estudyante na si Gohan para nga mag-good luck dito. Sinabi nga dito ni Piccolo na mag-training ka ng maayos Gohan, na agad namang sinanayunan dito ni Gohan. Sa moment na din na ito ay tinanong nga ni Piccolo si Videl kung pwede nga daw niyang isama itong si Pan para mag-training, dagdag pa dito ni Piccolo na 4 na taon pa nga lang daw si Gohan ay ni-train na niya ito. Pero dito nga ay hindi pumayag si Videl at sinarado na nga nito ang pinto nila. At sa point na nga na ito ay ihahanda na ni Videl ang mga gamit ni Gohan para sa pag-alis nito. Habang si Pan naman ay inutusan nitong matulog. At bago nga umalis si Gohan ay pinuntahan nga nito ang anak niyang si Pan para nga magpaalam dito. Pero si Pan nga ay mabilis na nagpanggap na tulog dito. Ngunit alam naman ni Gohan na gising pa itong anak niya at nagbabasa pa nga ito ng libro. Salita naman dito si Pan at agad nga itong humingi ng pasensya sa papa niya. Si Gohan nga ay mabilis na lumapit at niyakap nga niya ang kanyang anak, at sinabi nito na makinig ka anak, lahat ng sasabihin ko sa iyo ngayon ay magiging useful habang ikaw ay nabubuhay. Huwag nga daw isipin ni Pan ang mga sasabihin ng iba sa kanya, gawin nga lang daw nito ang gustong gawin ng puso niya, yung tipong wala kang tinatapakan na ibang tao. At huwag mong hayaan na ibang tao ang magdikta ng gusto mong gawin sa buhay. Dahil nga sa mga sinabi ni Gohan ay nagtaka nga dito si Pan at sinabi nito na bakit nga daw sinasabi ng papa niya ang mga bagay na yan, ako ay 3 taon pa lang. Sa moment na ito ay sinabihan na nga ni Gohan si Pan na matulog na nga daw ito, at mabilis na ngang umalis ng kwarto si Gohan. Si Pan naman ay nagpatuloy lang sa pagbabasa ng libro. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Sadala, kung saan ay nakita na nga ni Jaco itong si Vegeta at kasama nga nito sila Kaba. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Jaco at sinabi nga nito kay Vegeta na alam mo bang sinira mo yung napakamahal kong robot. Sagot naman dito ni Vegeta na wala nga daw siyang pakialam sa robot nitong si Jaco, ano nga daw ang kailangan nito sa kanya.
Dito nga inis nga itong si Jaco sa sinabi ni Vegeta at sinabi nito na, anong-ano ang gusto ko. Nagbiyahe ako ng 2 araw para sa asawa mo at sa 3 taong kasama nito, sagot niya dito ni Vegeta na ganun ba. At sa moment na ito ay sinamahan na nga ni Jaco itong sila Vegeta para puntahan itong sila Bulma. Dito nga ay ating makikita na nagkita-kita na nga sila Bulma at Vegeta dito. Si Bulma nga ay sobrang saya dito kasi nga nakita na nga daw niya itong si Cabba. At sila Kale at Caulifla ay hindi kilala ni Bulma dito kasi nga never pa daw na ikwento ni Vegeta ang dalawang ito sa kanya dahil dito ay nainis na naman nga dito si Caulifla. Sa moment na ito ay nagbabalak na nga si Caulifla na umalis at si Cabba naman ay nagmamadaling umalis kasi nga may gagawin pa daw sila. Si Vegeta nga ay nagsalita dito at sinabi nito na ang dalawang duwag pero itong si Kale nga ay nagbabalak na nga din sumunod dito kante Cabba. Salita naman dito si Bulma at sinabi nito na paano nga daw sila. Sino daw ang magga-guide sa kanila. Ngunit sa point na nga na ito ay nagkatinginan nga dito si Kale at Broly, ang dalawa nga dito ay sobrang gulat na gulat sa isa't isa. Si Chele nga ay sobrang nagseselos nga dito. Salita nga dito si Broly at nagpakilala nga ito dito kay Kale, sinabi nga nito na ang pangalan nga daw niya ay Broly. Ngunit sa point na ito ay kinakabahan nga dito si Kale, sagot nga dito si Kale at sinabi nito na sige wala din naman akong gagawin, sasamahan ko kayo para mag-guide ko kayo sa lugar na ito. Sa moment na nga na ito ay naglakad na nga sila Broly dito kasama itong si Kale. Itong si Chele naman ay parang tinutoyo sa moment na ito, tinatanong nga siya dito ni Broly kung ano nga daw ang problema nito. Dito nga ay nakita na nila ang bayan ng Sadala, mula nga sa pwesto nila ay kita nga nila dito ang kagandahan ng view ng lugar na ito. Sinabi nga dito ni Broly kay Kale kung pwede nga daw nilang puntahan ang lugar na yan, na agad naman sinanayunan dito ni Kale. Makikita nga natin dito ang mga tao na halos katulad lang din ng sa planetang Earth. Madami nga din talagang tao sa lugar na ito at masasarap na pagkain. Pero sa point na ito ay pinayahan nga si Broly ng mga lalaking parang siga sa lugar na ito. At sinabi nga ng mga ito na bakit nga daw inaagaw ni Broly ang mga babae nila. Ngunit ilang segundo nga lang ay mabilis nang sinampal ni Bulma ang lalaki dito at galit na galit nang sumigaw dito si Bulma at sinabi nito na ganito nyo ba kung pretuhin ang babae dito. At ang mga lalaki nga dito ay natakot at mabilis nang umalis ang mga ito. Dahil nga sa ginawa nitong si Bulma ay humanga nga dito si Chele. Salita nga ulit si Bulma dito at sinabi nito na nakakainis nga daw talaga ang mga ganon klase ng tao. At dagdag pa nito na kailangan nga daw ni Broly na magdamit. Mabilis nga ditong nilabas ni Bulma ang parang device nito at mabilis nang kinapitin ni Bulma ang nakataling damit dito kay Broly pero pinigilan nga siya dito ni Broly. Dito nga ay sinabi ni Kale na gusto nga daw na ni Broly na gamitin pa din ang damit na yan dahil sa amoy na meron yan. Doon daw kasi siya magiging komportable. Dito nga ay si Broly na lang ang naglagay ng device dito ni Bulma. At sa point na ito ay nag-activate na nga ang damit nitong si Broly. Salita naman dito si Bulma at sinabi nito na medyo fit nga daw masyado ang damit. Pero si Chele naman ay sinabi na maganda nga daw ang pagka-fit ng damit nito, si Broly nga dito ay natuwa sa mga sinabi ni Chele. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Whis kung saan ay magsisimula na nga ang training dito ni Goten at Trunks. Si Whis nga ay nagsalita dito at sinabi nito na makinig kayo, ang unang part nga daw ng training nila Goten at Trunks ay ang malagpasan ang maximum na lakas na meron ang Gotenks Fusion, ang bawat isa nga sa inyo ay dapat magawa ito. Magkakaroon tayo ng 3 steps, ang unang steps ay binubuo para pagisahin ang inyong inner selves. Para magawa nyo ito ay kailangan nyong gumawa ng malakas na pag-atake, physical contact man o hindi. Para dito ay magawa nyong harapin ang inyong kahinaan, ito yun emotions and inner demons nyo. Dito nga ay nagpalabas si Whis ng isang gamit kung saan nga ay may bola sa gitna nito. Ito nga daw ang unang exercise na ipapagawa niya, ipinaliwanag na nga dito ni Whis ang magiging exercise nila Goten at Trunks. Ang plastic na bola nga daw ay nasa gitna ng device, at ang ilaw nga daw nito ay nagiging kulay green at kulay pula. Bagay nga daw may isang sumuntok sa kabilang side ng device ay magiging kulay pula nga daw ito, ganun din sa bilang side. Pero bagay sabay kayong aatake sa tigkabila na side ay magiging kulay green naman ito. Sa makatuwid ay ang goal nyo ay gawin green at pula ang ilaw ng device. At bagay sumuntok kayo ng sabay sa tigkabila na side nito nang magkatulad ang intensity ng lakas ng atake nyo, ang bola na plastic ay mag-e-explode. Para mapagtagumpayan nyo ang task na ito, kailangan nyo ng focus at explosiveness. Para sa akin ang pinakamahirap na task dito ay ang pasabugan ang ball ang plastic na nasa gitna ng device. Kaya ngayon ay magsimula na tayo.
At sa kabilang banda naman ay sinabi ni Vegeta na nagsisimula na nga daw ang training. Sa next panel naman ay balik ang scene dito kanda Vegeta kung saan ay may kakaharapin nga dito si Vegeta ng mga matitinding kalaban. Sa point na ito ay nagsalita nga dito si Vegeta at sinabi nito sa mga tao niya na ang info about sa tatlong hahanapin nila, dito nga ay pinakilala na ang tatlo, ang una nga ay si Ruba kilala bilang pinakamalakas na lalaki sa buong planetang Sadala. Ang pangalawa naman ay si Admiral Leriek na kilala bilang madiskarte at bold na mangdirigma, na kayang tumalo ng kalaban ng hindi na ito pinapagalaw. At ang pangatlo naman ay si Admiral Fennel na kilala sa pagiging the best among the best sa pakikipaglaban, at nasa 182 na nga ang natatalo nitong malalakas na kalaban. Nagsalita nga ulit si Vegeta dito at sinabi nito na hahatiin nga daw niya sa tatlong pangkat ang mga ito at haharapin ng mga ito ang isang admiral. Na agad namang sinangayunan dito ng mga tao ni Vegeta. Dito nga ay nagsimula ang paghahanap nila sa tatlong admiral ng Sadala. Si Caulifla nga ang magiging problema dito ni Vegeta kasi nga hindi ito sumusunod sa kanya, kaya kailangan dito ni Vegeta na maging matalino. Pero dahil nga sa ugali dito ni Caulifla ay nainas na nga dito si Vegeta at mabilis nga nitong kinapitan ang ulo ni Caulifla at sinabi nito na huwag ka nang makipagtalo. Dahil nga sa ginawa ni Vegeta ay may biglang tumawag sa pangalan niya na talagang kinainis dito ni Vegeta. Dito nga ay lumabas na ang isang admiral na si Fennel at sinabi nito na bakit ang tahimik nyo, sinasabi nga dito ni Fennel na hindi nga daw maalam si Vegeta na mag-utos sa mga tao niya, hindi daw ba nito alam na mga Saiyan sila. At ano naman daw kung tawagin niya ito sa pangalan niya. At sa moment na ito ay nagsilabasan na nga ang tatlong admiral at sobrang nagagalit nga sa ugaling ipinapakita ni Vegeta. Dito nga ay nagsalita si Vegeta at sinabi nito na nagdududa ba kayo sa akin pagiging lehitimo? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Dito nga ay naghanda na ang tatlong admiral para lumaban dito kay Vegeta. Ikaba nga ay pinapakalma ang tensyon sa kanilang panig, ngunit wala pang ilang segundo ay naglabas nga dito si Vegeta ng sobrang lakas na China at nagtransform na nga ito sa Super Saiyan Blue niya. After nga nito ay sinabi nga ni Vegeta na sige lumapit kayo sa akin.